nanawagan po yung bagong halal na presidente, ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga Katoliko na huwag nang humingi ng tulong sa mga mambabatas. Iyan ay sa gitna ng kontrobersya ngayon tungkol sa manumalyang paggamit ng pork barrel. Nakatutok si Jam Sisante. Sabi ng simbahang Katoliko, pangit na ang reputasyon ng pork barrel ng mga mambabatas. Punot dulo na raw ito ng maraming akusasyong hindi naman sa taong bayan napunta ang pondong ito kundi sa bulsa ng iilan. Kaya panawagan ni incoming CBCP President Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa mga Katoliko, wala na sanang hihingi sa mga mambabatas para hindi na raw matukso ang mga ito na pagkakitaan ng pork barrel o weteng. Panahon na rin daw para tutukan ng mga mambabatas ang gumawa ng mga batas at ipaubaya sa executive branch ang pagtulong sa mamamayan. Kaya sinigundahan ni Archbishop Oscar Cruz ang mga panawagang tanggalin na ang pork barrel. Sa mga tweet, yung sinabing alisin na yung pork barrel, tama. Pero tila mahihirapan ang simbahang Katoliko sa panawagang ito. Mismo ang palasyo, tutol dito. Maganda naman daw ang hangarin ng pork barrel. The DBM is working with both houses of Congress to ensure that the PDAF is properly utilized and that it reaches the constituents of the legislators. Kamakailan, mismo ang Department of Budget and Management ang nagsabi na iniba ang proseso ng pagpapalabas ng pork barrel para sa susunod na taon. Mas binantayan daw ito. At sa national budget pa lang, dilimitahan at tutukuyin na rin ang mga proyektong paglalaanan ng pork barrel. Naatasan din ng DSWD na tiyaking ang mga accredited lang nilang civil service organizations ang makakatanggap ng PDAF. 200 million pesos ang pork barrel ng bawat senador. 70 million pesos naman kada kongresista. Karamihan ng mga mambabatas umiling sa panawagang tanggalin ng pork barrel fund nila. Si House Speaker Sonny Belmonte na una nang umayaw sa pagbuwag sa pork barrel. Pwede naman daw reformahin na lang ang sistema ng paggamit nito. Si Senate President Franklin Drilon, pabor daw sa pagbuwag sa pork barrel pero aminadong malabo itong mangyari. Kaya panukala niya, ilimita sa mga paaralan at ospital ang pwedeng paglaanan ng PDAF. Sabi naman ni Senador Chis Escudero, chairman ng komite na susuri sa national budget, meron ng mga hakbang para reformahin ang pork barrel system. Si Senador Bam Aquino, payag naman daw na matanggal ang pork barrel fund. For the first time, nakalagay din doon yung guidelines ng pork barrel. At kung magkakano naka-allocate para sa kada miyembro. Sa parte ng DBM at ni Pangulo Aquino, nag-i-issue na sila ngayon ng executive order para sa pag-accredit ng mga NGO para ito mga fly-by-night maiwasan at hindi na magamit pang muli. Kung wala naman pork barrel, I don't think any of us would be lesser legislators, no? But ako naman, if the pork barrel is there, we'll use it for the right purposes. Ang mga kongresista naman mula sa minorya may panawagan sa Pangulo. Bakit lilima o aanim lang yung pinagbabanggit nila dyan na nagsasabi na ito may mga nag-pinpoint sila ng mga project, etc. 98 legislators ito. Sino-sino itong mga legislators nito? Dapat yan na tinitignan nila. Let's stop looking to the past, in the past administration, and accountabilities actually which should have started in 2010 should begin now. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.